Pagkasara ko ng pintuan ng kwarto, lalong nag-uunahan sa pagpatak ang masaganang luha sa aking mga mata. Impit akong napaiyak lalo na nang marinig ko ang banayad na katok sa pintuan ng aking kwarto mula kay Dominic. Hindi pa rin siya umaalis at umaasa marahil siya na muli ko siyang lalabasin upang mapakinggan kung anuman ang mga paliwanag niya. Trex, please mag-usap tayo. Huwag mo naman sana itong gawin sa akin. Please, narinig kong bigkas ni Dominic. Baka sa boses nito ang lungkot kaya kaagad kong itinakip ang dalawa kong kamay sa aking tainga. Ayaw ko nang pakinggan pa kung anuman ang sasabihin niya ngayon dahil mas lalo lang akong masasaktan. Ayaw ko nang maging marupok. Ilang saglit din akong bingihan sa mga sinasabi ni Dominic mula sa labas ng kwarto bago ko naramdaman ang pag-alis niya. Dahan akong naglakad patungo sa aking kama at nanghihinang napaupo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako masasaktan. Pilit ko naman sanang isinisiksik sa isipan ko na tama lang ang ginawa ko. Wala akong dapat na paniwalaan kundi ang sarili ko lang. Pipilitin kong maging makasarili para hindi na ulit ako masaktan pa. Alam kong isang malaking parusa para sa aking sarili ang muli siyang makita pero wala akong magawa. Tanging pag-iyak na lang siguro ang kaya kong gawin para mapawi ng kahit kaunti ang sakit na nararamdaman ng kalooban ko. Isa lang ang dapat ko talagang gawin. Ang makaalis ng bansa para tuluyang makalimot. Hindi pwedeng palagi kong nakikita si Dominic dahil lalong nagiging sariwa ang sugat na nararamdaman ng puso ko. Dinner time na nang sabay na dumating sila mama at papa. Pinilit kong itago sa kanila ang pamamaga ng aking mga mata dahil sa maghapong pag-iyak pero mukhang wala akong ligtas sa mapanuring mga mata ni mama. Binisita ka daw kanina ni Dominic. Ano ang nangyari? Hindi pa rin ba kayo nagkasundo? Ito kaagad ang tanong ni mama sa akin, habang kaharap ko sila dito sa hapagkainan. Opo, nandito po siya kanin, may mga bagay na gusto niyang i-discuss, pero umalis din po kaagad siya. Matamlay kong sagot. Hindi na umimik pa si mama hanggang sa natapos na namin ang aming dinner. Mabilis na lumipas ang mga araw. Ilang beses pa na nagtangka si Dominic na makausap ako, pero sarado na ang isipan ko sa lahat ng bagay. Nagpapadala din ito ng mga bulaklak sa akin pero lahat iyon diretso na sa basurahan. Iniiwasan na talaga ng puso ko na maka-appreciate ng mga bagay-bagay mula sa kanya. Natatakot na din kasi talaga ako na baka magising na lang ako, isang umunga na muli na naman akong nahuhulog sa kanya. Kaunting tiis na lang naman at malapit na akong makaalis ng bansa. Kahit nga sila mama at papa takang-taka na din sa akin, at palagi nilang tinatanong kung ano daw ba ang nagawa ni Dominic at bakit todo iwas daw ako sa kanya. Of course, lahat iyon hindi ko na sinagot pa. Katulad ng mga nauna kong desisyon mananatiling lihim kung anuman ang mga pinagdaanan ko sa mga kamay ni Dominic habang buhay. Ma'am, nasa baba po si Sir Cholo. Kasalukuyan akong nag-aayos ng aking mga gamit sa maleta na dadalhin papuntang Aegis nang biglang dumating ang isa sa mga kasambahay namin na si Aling Marina. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Si Cholo lang naman ang itinuturing kong kaibigan maliban kay Francine. Siguro kapag nasa Aegis na ako, pipilitin kong magkaroon ng maraming mga kaibigan para naman hindi na maging malungkot ang buhay ko. Tama, kulang talaga ako sa mga kaibigan kaya nagiging tanga ako sa pag-ibig. Wala kasing nagpapayo sa akin kung ano ang pwede at hindi dapat gawin. Mabilis akong tumayo at pansamantalang iniwan ang ginagawa ko at pinuntahan si Cholo na matyagang naghihintay sa aking sa living room. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi nito nang mapansin ang pagdating ko. Kumusta? Ang daya mo naman. Hindi mo man lang nabangit sa akin na umuwi ka na pala dito sa Manila, kaagad na sambit nito at mabilis akong hinalikan sa pisngi. Nagulat man sa kanyang ginawa pero hindi ko na pinansin pa. Baka masyado lang siyang overwhelmed sa muli naming pagkikita, kaya nagawa niyang halikan ako sa pisngi. Isa pa, sanay siya sa kultura sa ibang bansa, kaya normal lang siguro sa kanya ang ganitong action. Pasis niya ka na. Nawala kasi sa akin ang kontak mo kaya hindi kita natawagan, sagot ko naman. Sininyasan ko pa siya na maupo na muna sa sofa na kaagad namang tumalima. So, kumusta ka na? Mabuti naman at napanindigan mo na din na hiwalayan na siya, muling bigkas nito. Nababakas ko sa boses niya ang saya, kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkailang. Bakit feeling ko masaya siya sa mga nangyari sa aming dalawa ni Dominic?
Ganun pa man ayaw ko na munang pagtuunan pa ng pansin ang tungkol sa bagay na ito. Hindi man maamin sa akin ni Cholo alam kung may galit siya kay Dominic dahil palagi siyang sinasaktan nito. Hindi lang marahil siya makapanlaban dahil maraming mga bodyguards na nakabuntot kay Dominic. Thank you nga pala dahil hindi mo nababangit kila mama kung ano ba talaga ang tunay na nagyari sa aming dalawa ni Dominic, sagot ko naman. Malapad itong napangiti bago tumango. May isang salita ako, Trex. Aaminin ko din sa iyo na masaya ako na naghiwalay na kayong dalawa. Hindi ka para sa kanya dahil hindi kanya naalagaan. Don't worry, makakahanap ka din ng lalaking hindi katulad niya. Ng lalaking hindi ka kayang saktan at mamahalin ka ng buong puso. Sagot nito at akmang hahawakan niya ako sa aking kamay pero mabilis akong umiwas. Hindi ko alam pero pakiramdam ko may nagbago sa mga ikinikilos at pananalita ni Cholo. Parang may something sa kanya na hindi ko mawari. Boss, nakaalis na po ng bansa si Ma'am Trexie, balita sa akin ni Ricardo. Nandito ako sa bar counter ng bahay at abala sa kakatungga ng alak. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko matatangap ang paninikis na ginagawa sa akin ni Trexie. Hirap na ang kalooban ko at dumating na ako sa punto na gusto ko na lang magmukmok buong araw para makalimutan ang sakit na nararamdaman ng puso ko. Ginawa ko naman ang lahat para maging maayos ulit ang relasyon namin pero talagang sinukuan niya na ako. Tuluyan na siyang lumayo sa akin at panahon na lang siguro ang makakapagsabi kung kailan niya ako mapapatawad sa lahat ng aking mga kasalanan na nagawa. Ihanda niyo ang kotse. Bibisitahin ko ang father-in-law ko, utos ko kay Ricardo. Yumukod muna ito sa akin bago nagmamadaling lumabas ng bahay. Inisang lagok ko ang lamang alak sa baso bago ako nagmamdaling tumayo at pumunta sa garahe kung saan ready na ang kotse. Ngayong araw, ikukumpisal ko sa ama ng babaeng mahal ko ang lahat ng kasalanan na nagawa ko sa kanilang anak. Mabilis akong nakarating ng opisina ng Sebastian Logistics. Mag-isa akong umakyat sa opisina ni Ryder Sebastian, ang ama ni Trexie. Ayaw kong magsama ng kahit isang bodyguard para pwedeng gawin sa akin ni Papa Ryder lahat ng maisip niyang gawin kapag malaman niya kung paano ko sinaktan ang anak niya. Yes, aamin ako. Aaminin ko lahat ng pagkakamali ko. Kasama ito sa pagbabagong buhay ko. Handa na akong harapin lahat ng parusa na gagawin niya sa akin total wala na din namang halaga ang buhay ko, lalo na ngayong tuluyan na akong tinalikuran ni Trexie. Good morning sir, kaagad na bati sa akin ng sekretary ni Papa Ryder Sebastian pagkadating ko ng opisina nito. Kilala na ako nito dahil palagi akong pumupunta dito noong bagong kasal pa lang kami ni Trexie. Nandyan po ba si Papa? Magalang kong tanong dito. Napansin ko pa ang pagkagulat sa mukha nito bago dahan na iniangat ang telepono na nasa harap niya. May pinindot lang itong buton at kaagad kong narinig ang boses ni father-in-law ko na si Ryder Sebastian at sinabi nitong pwede na daw akong pumasok sa loob ng opisina. Nagpasalamat muna ako sa sekretary bago ako nagmamadaling naglakad patungo sa nakasarang pintuan ng opisina. Good morning pa, kaagad kong pagbigay galang sa kanya pagkapasok ko sa loob. Nagtatanong ang mga matang tumitig ito sa akin bago ako sininyasan na maupo sa isang bakanteng upuan pero hindi ko ginawa. Bagkus kaagad akong lumuhod sa harap nito na kaagad niya namang ikinatayo. Ano ang ibig nitong sabihin Dominic? Maotoridad na tanong nito. Kaagad akong napayuko kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Feeling ko nga bumalik ako sa pagiging bata na kinakastigo ng isang ama dahil may maling nagawa. Pa, sorry. Hindi ako naging mabuting asawa sa kanya, kaya niya ako hiniwalayan, sagot ko at muli kong iniangat ang aking mukha para makita kung ano ang magiging reaksyon nito. Siguro, katulad ni Trexie, kamumuhian niya na din ako. Sa bagay, sino ba naman ang matutuwa kung ang kaisa-isang anak mong pababae ay niluko at sinaktan ng taong pinagkatiwalaan mo? Ganoon pa man, ready na akong harapin kung anuman ang magiging consequences sa pag-amin kong ito. Tell me, ano ba talaga ang dahilan ng paghihiwalay niyong dalawa? Seryosong tanong ni Papa Ryder habang dahan-dahan na naglakad palapit sa akin. Marami po, at sa sobrang dami, tuluyan niya na akong iniwan. Tuluyan niya na po akong sinukuan, sagot ko. Hindi naman nakaimik si Papa Ryder, kaya ipinagpatuloy ko na kung ano pa ang sasabihin ko sa kanya. Nahuli niyang ng babae ako at nakunan siya dahil doon, sagot ko kasabay ng pagtama ng kamao nito sa pangako. Natumba pa ako sa sahig sa sobrang lakas ng pagkakasuntok sa akin ni Papa Ryder pero hindi ko na ininda yun.
Mas nanaig kasi ang sakit ng kalooban ko kaysa sa natamo kong sapak mula sa kanya. Kung tutuusin, kulang pa nga ang sapak na natamo ko mula sa kanya kumpara sa pagpafirap na ginawa ko kay Trixie. Patawad po sa lahat ng mga pagkamamali ko. Kaya po ako nandito dahil gusto kong ikumpisal sa inyo kung anuman ang mga kahayupan kong nagawa sa kanya, muli kong bigkas habang dahan-dahan na bumabangon. Bakit nagawa mo sa kanya ang bagay na yan? Kung ganoon, totoo ang sinabi ni Cholo na sinasaktan mo si Trixie sa Visayas. Na inalila mo ang anak ko at hindi mo inalagaan, narinig kong tanong ng galit na boses ni Papa Ryder. Kaagad naman akong tumango. Kung ganoon, may alam na din pala sila sa nangyari sa aming dalawa ni Trixie. Mabuti na din yun para hindi na ako mahirapan pang magkwento. Sa tuwing naalala ko kasi ang mga ginawa kong kahayupan kay Trixie, lalo akong inuusig ng matinding konsensya. Patawad. Sa maniwala man kayo or hindi, pinagsisisihan ko lahat ng pagkakamali ko. Nangako na ako kay Trixie na magbabago ako pero ayaw niyang maniwala. Mahal ko ang anak niyo at handa akong maghintay sa pagbabalik niya ng bansa. Nagpapakumbaba kong sagot. No need. Tama lang na iniwan ka ng anak ko dahil hindi ka karapat-dapat na mahalin Dominic. Alam mo ba, kung hindi ka lang kadugo ni Francine, baka mapatay na kita dahil sa mga kawalang hiyaan na ginawa mo sa anak ko. Umalis ka na. Babalik man ng bansa si Trixie or hindi na kami papayag pa na muli kang aali-aligid sa kanya, sagot ni Papa Ryder. Lalo namang kinain ng lungkot ang kalooban ko dahil sa sinabi niya. Pero pamahal ko siya, mag-asawa kami at kahit na ano pa ang mangyari handa akong maghintay hanggang sa mapatawad niya ako ninyong lahat, buo ang loob na sagot ko. Kaagad naman napailing si Papa Ryder at mabilis nitong itinuro ang pintuan palabas ng opisina. Umalis ka na dahil kahit na ano pa ang gawin mo, kami na mismo ang hahadlang para muling bumalik sa iyo ang anak ko. Kitang-kita ko ang galit sa mga mata ni Papa Ryder habang sinasabi sa akin ang katagang iyon. Laglag ang balikat na naglakad ako palabas ng kanyang opisina. Hindi ko siya masisisi kung halos isumpa niya man ako ngayon. Masyado pang sariwa ang mga nangyari, kaya hindi ko na muna ipipilit kung ano man ang gusto ko. Susundin ko muna ang payo ni Mommy sa akin na kailangan ko munang magpatingin sa psychologist para maagapan ang anger management issue ko. Kailangan kong baguhin ang sarili kong pag-ugali para sa muling pagkikita namin ni Trixie, ibang Dominic na ang kanyang masisilayan. Lulugo-lugo akong naglakad patungong elevator. Tangap ko na sa sarili ko na galit sa akin ang lahat. Sa bagay, sino ba naman ang matutuwa sa mga pinanggagawa ko kay Trixie? Lintik naman kasi, bakit ba ang tanga-tanga ko? Bakit ba kung saan tuluyan na lumayo ang loob niya sa akin, saka ko naman na-realized kung gaano siya kahalaga sa akin. Eksaktong pagbukas ng elevator, kaagad naman na iniluwa si Cholo. Napansin ko pa ang biglang pagbagsik ng mga mata nito nang makita ako. So, Dominic de la Fuente, ano ang ginagawa mo dito? Natatawa nitong tanong sa akin. Matalim ko itong tinitigan bago sinagot. Tinatanong pa ba yan? Son-in-law ako ng CEO ng kumpanyang ito kaya normal lang naman siguro na nandito ako, diba? Idiot, nakangisi ko namang sagot sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit mainit ang dugo ko sa taong ito. Siguro dahil feeling ko may gusto siya kay Trixie. Kaagad namang naikuyom ni Cholo ang kanyang kamao dahil sa sinabi ni Dominic. Hindi siya dapat magpadala sa galit na nararamdaman lalo na at gusto niyang i-maintain ang good boy points niya sa ama ni Trixie. Son-in-law. I think malapit nang matapos ang status na yan. Nilayasan ka na nga ni Trixie, diba? Ang kapal naman ng apog mo para magpakita sa ama ng babaeng labis mong sinaktan, nang inis namang sagot ni Cholo. Kaagad kong naikuyom aking kamao. Totoo ang kanyang sinabi pero masakit sa tainga pakinggan lalo na at mula sa taong alam kong gumagawa ng paraan para maagaw sa akin si Trixie ng tuluyan. Watch and learn, Cholo. Babalik sa akin si Trixie at mananatili kang talunan habang buhay, nang gigigil kong sagot sa kanya. Nararamdaman ko ang panginginig ng buo kong laman dahil sa matinding tensyon. Pigil na pigil kong saktan ito lalo na at alam kong nakatingin sa gawin namin si Papa Ryder. Pasalamat ka dahil dito tayo sa opisina ng Sebastian nagkita dahil kung hindi matitikman mo ang bagsik ng kamao ko de la Fuente, narinig ko pang sambit ni Cholo na kaagad na ikinataas ng sulok ng labi ko. Oh really? Sabi ko ng aba may halimaw sa puso mo na hindi pa lumalabas. Fine,
Kapag magkita tayo sa labas, sisiguraduhin ko na hindi ka na mapapakinabangan ng kahit sino, sagot ko at mabilis nang pumasok sa loob ng elevator. Alam ko kung ano ang ginagawa ng cholo na iyon sa opisina ng mga Sebastian. Nagpapalapad siya ng papel dahil kay Trixie. Ngayong galit sa akin ang mga Sebastian, malaki talaga ang tsansa ni Cholo na magugustuhan siya ng mga ito para kay Trixie. Pero hindi ako papayag panghahawakan ko ang kasal naming dalawa ni Trixie, at hindi ako papayag na mapunta siya sa ibang lalaki. Hindi ako basta-basta susuko. Habang nasa ibang bansa si Trixie, mga magulang niya muna ang liligawan ko upang makabawi man lang ng kahit kaunti sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko sa kanya. Pagkaalis ko sa Sebastian Logistics, mabilis akong sumakay ng kotse at nagpahatid sa bahay nila Francine. Alam kong kamumuhian din ako ni Francine kapag malaman niya ang ginawa kong malaking pagkakamali kay Trixie, pero wala akong choice. Sa pagkakataon na ito, kailangan ko talaga ng mga taong handa akong damayan sa kung anumang suliranin na kinakaharap ko ngayon. What have you done, Dominic? Kaagad na bulyaw sa akin ni Francine pagdating ko pa lang sa bahay nito. Kita ko ang galit sa kanyang mukha habang titig na titig sa akin, kaya alam kong hindi ko na kailangan pang magkwento sa kanya. Alam niya na ang nagawa kong kasalanan kay Trixie base na din sa reaksyon niya ngayon. I am sorry. Hindi ko sinasadya. Nagpapakumbaba kong sagot. Sorry. Sa palagay mo ba kayang burahin ng sorry lahat ng pagpapahirap na ginawa mo sa kanya? Nangako ka sa akin na mamahalin mo siya, pero bakit mo siya sinaktan? Sagot ni Francine sa akin. Baka sa boses nito ang matinding hinanakit sa akin, kaya lalo naman akong kinain ng matinding sundot ng konsensya. Umalis ka na. Ayaw na muna kitang makausap, galit na bigkas nito sa akin, habang pigil ang pag-iyak. I know na hindi sapat ang salitang sorry sa lahat ng pagkakamali ako. Pero Franz, ikaw lang ang taong alam kong malalapitan ko para maintindihan kung ano man ang sitwasyon ko ngayon. Mahal ko siya, minahal ko siya, at lahat ng mga pagkakasala ko na nagawa sa kanya ay labis kong pinagsisisihan, sagot ko kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Gulat naman na napatitig sa akin si Francine. Hindi niya marahil inasaahan na iyak ako sa harapan niya ngayon dahil first time ko lang din ginawa. Umalis na si Trixie pero hihintayin ko ang pagbabalik niya. Franz, masyado pang magulo ang lahat al hindi ako pwedeng lumapit sa kanila pero pwede bang pakibantayan si Trixie para sa akin? Huwag mong hayaan na may ibang lalaki na lalapit sa kanya please, nakikiusap kong wika. Alam kong napakababaw ng pakiusap kong ito sa kanya, pero ito talaga ang gusto kong gawin. Magkaibigan at may malalim na samahan si Trixie at Francine, kaya alam kong malaki ang maitulong sa akin ni Francine para muling bumalik sa akin si Trixie. New environment. New life, iyan ang tumatakbo sa isipan ko habang inililibot ko ang tingin sa paligid ng unit kung saan ako pansamantalang titira habang nandito ako sa VIF. Malungkot akong napangiti. Kung hindi dahil kay Dominic never kong maisip na umalis muna ng Pinas. Mas gustuhin ko pa ring manatili ng Pinas at makasama lahat ng mga mahal ko sa bahay kumpara dito na alam kong simula ngayong araw, mamumuhay na akong mag-isa. Inayos ko lang ang mga gamit ko bago ako nagpasyang lumabas para maghanap ng makakainan. Kailangan ko din mamili ng mga gamit sa kusina, kaya alam kong magiging busy ako nito sa pagdaan ng mga araw. Nagiging maayos naman ang mga unang linggo ko dito sa V. Habang hindi pa nag-start ang klase, wala akong ginawa kundi ang magkulong sa aking unit at manood ng mga movies. Sa pamamagitan nito maibsan man lang ang kahit kaunti ang pangulila na nararamdaman ko para kay Dominic pati na din sa aking mga magulang. Isang umaga. Nagising ako na masama ang aking pakiramdam. Hindi ko alam pero bigla akong nakaramdam ng pagkahilo at pagkaduwal. Halos takbuhin ko ang banyo at nagmamdaling naupo sa tapat ng toilet bowl at sumuka ng sumuka. Wala naman akong nakain na hindi maayos na pagkain kagabi para magkaganito ako. Ngayon ko lang lubos na naisip na sobrang hirap pala kapag nag-iisa sa ganitong sitwasyon. Walang magulang na mabilis na malapitan at wala ding kaibigan na pwedeng matawagan. Halos 30 minuto din ako sa loob ng banyo bago ko naramdaman ang pag-ayos ng aking pakiramdam. Latang-lata akong naglakad pabalik ng kama at kaagad na nahiga para matulog ulit. Lord, may sakit po ba ako? Huwag naman po sana. Hirap na nga akong mag-isa sa lugar na ito, tapos bibigyan niyo pa ako ng sakit. Mahina kong bigkas kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata.
hindi ko maiwasang mahabag sa aking sarili. Imbes na magkaroon ako ng kapanatagan ng kalooban dahil malayo na ako kay Dominic, lalo naman akong nakaramdam ng sobrang kalungkutan ngayon. Hindi ko na din talaga alam kung ano ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Ang alam ko lang kailangan kong makalayo sa kanya dahil hirap na ang kalooban ko sa mga nangyari sa amin. Wala sa sariling kinuha ko ang aking cellphone at pinindot ang number ni Mama Ashley. Kailangan ko nang makakausap dahil pakiramdam ko, mababaliw na ako sa sobrang lungkot. Nakailang ring lang at kaagad din namang sumagot si Mama Ashley sa kabilang linya. Trixie, anak. Kumusta ka dyan? Kaagad na tanong nito sa kabilang linya pagkasagot pa lang ng aking tawag. Tanging paghikbi lang ang naging sagot ko. Trixie, anak, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa iyo? Sabihin mo kay Mama at baka matulungan kita, nag-aalala nitong tanong. Pilit ko namang pinapakalma ang sarili ko bago ako nagsalita. Ma, ang lungkot po. Hindi ko yata kaya na mag-isa dito, sagot ko sa kabila ng pag-iyak. Ginusto ko naman ang ganitong bagay pero bakit parang hindi ko yata kakayanin? Bakit ba napaka-emotional ko gayong wala namang dahilan para umiyak? Gusto mo na bang bumalik ng bansa? Sabi ko naman kasi sa iyo, hindi magandang idea iyang desisyon mo na umalis ng Pilipinas. Mag-isa ka lang dyan at lalo kang malulungkot. Mahinahong sagot ni Mama. Lalo naman akong napahikbi. Nagtatalo ang puso at isipan ko kung uwi ba ako ng Pilipinas. Gusto ko ngang makalimot kaya nandito ako sa bansang ito. Ma! Ayaw ko po. Dito lang ako. Sagot ko naman. Anak, sana lang mapanindigan mo iyang desisyon mo. Sabi mo kanina, nalulungkot ka tapos sasabihin mong gusto mong magstay dyan. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Sagot naman ni Mama. Kaagad kong pinunasan ang luha sa aking mga mata bago ako nagsalita. Namimiss ko po kasi kayo Mapwede po bang dalawin niyo muna ako dito? Nalulungkot po ako dito dahil mag-isa lang ako, malambing kong sagot. Baka naninibago lang ako sa kapaligiran kaya ako nagkakaganito. Kailangan ko lang siguro ng makakausap para maka-move on kaagad. Simula kasi nang dumating ako dito sa Vicky, wala akong ibang nakakausap kundi sarili ko lang. Ikaw talagang bata ka. Sige uusapan namin ito ng papa mo. Isasama ko na din siguro ang isa sa mga kasambahay natin dito para may makakasama ka dyan. Sagot nito na kaagad ko namang ikinangiti. Mabuti na lang at mabilis kausap si Mama. Pasasaan ba at masasanay din ako sa bansang ito sa paglipas ng mga araw. Pagkatapos kong makausap si Mama, muli akong nakatulog. Nagising ako na maayos na ang aking pakiramdam kaya muli akong lumabas para bumili ng makakain. Ngayon ko lang na-realize na sobrang nakakatamad palang magluto kapag nag-iisa ka lang. Hiaryu Filipina, naudlot ako sa tangka kong paglabas ng unit ko nang may biglang nagsalita sa hindi kalayuan sa akin. Kaagad akong napalingon at tumampad sa mga mata ko ang isang babaeng halos kasing edad ko lang yata at nakangiting nakatingin sa akin. Yes. Pinay ako, how about you? Nahihiya kong sagot. Kaagad kong napansin ang malapad nitong pagngiti at dali-daling lumapit sa akin. Sa wakas nagkaroon din ako ng niibor na pinay din ako nga pala si Denise, nakangiting sagot nito sa bailahad ng kanyang kamay. Nagulat ako dahil mukha itong foreigner pero ang galing niyang magsalita ng Tagalog. Trixie, nakangiti kong bigkas at kaagad na nakipagkamay sa kanya. Bago ka lang ba dito? Ngayon lang kasi kita nakita tanong nito. Mabuti na lang at matalas itong magtagalog kaya hindi ako mahihirapan ng makipag-communicate sa kanya. Mukhang mabait naman si Denise kaya sure akong magkakasundo kami. Last week lang at ikaw pa lang ang kauna-unahan kong nakilala na kababayan ko simula nang umapak ako sa bansang ito, nakangiti kong sagot. Wish ko lang na maging kaibigan ko si Denise para naman may makakausap ako habang nandito ako sa VIF. Ang hirap kayang mag-isa sa bansang ito. Nakakabato sa sobrang bored. 3 years later. Sure ka na ba sa desisyon mong iyan? Hindi ka na ba talaga papigil? Kaagad na tanong sa akin ni Denise habang abala ako sa pag-iimpake ng aming mga gamit. Mamayang hapon na ang aming flight pa uwi ng Pilipinas at hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip na nakaya kong magtagal sa bansang ito ng 3 taon. Yes, kinukulit na ako nila papa at mama Gusto na din daw nilang maalagaan ang mga apo nila.
Nakangiti kong sagot sabay sulyap sa dalawang bata na natutulog. Yes, sobrang bilis ng panahon. Parang kailan lang noong nalaman ko na nagdadalang tao ako. Mabuti na lang at sa mga panahong down na down ako ay nasa tabi ko palagi si Mama Ashley. Sinasamahan ako lalo na at pagkapanganak ko, nag-suffer ako ng postpartum depression. Mabuti na lang din at nasa tabi ko palagi ang itinuring ko ng best friend na si Denise. Isang ganap na doktor na din ito at nakatakda din siyang umuwi ng Pinas sa susunod na linggo upang pamahalaan ang hospital na pag-aari ng pamilya na nasa Visayas. Maliit lang pala talaga ang mundo. Taga Visayas din si Denise at pag-aari pala ng pamilya nito ang hospital kung saan ako naka-confine date noong nakunan ako. Well, ano pa nga ba ang masasabi ko kundi mag-ingat ka? Ingatan mo ang mga inaanak ko at sa Pinas na lang tayo magkita. Nakangiti nitong sagot sa akin at nilapitan niya pa si Brianna Luis na noon ay kakagising lang. Kinarga niya pa ito at isinasayaw. Sayaw para makatulog ulit samantalang ang kakambal naman nitong si Brian Adam ay tulog na tulog pa din mahigit 2 taon na ang kambal na anak naming dalawa ni Dominic at excited na sila mama at papa na muli silang makasama. Yes, hindi ko akalain na magbubunga ng kambal na anak ang mga nangyari sa amin ni Dominic bago ko siya nilisan. Kung saan tanggap ko na sa sarili ko na hindi na ako magkakaanak kahit kailan saka naman ako biniyayaan ng Diyos ng anak hindi lang isa kundi 2 pa talaga. Maliban sa akin, walang ibang masigit na masaya kundi sila mama at papa. Alam na din ito nila Francine at Kuya Charles pero hindi ko alam kung may nalalaman ba tungkol dito si Dominic. Simula nang nilisan ko siya, iniiwasan ko na din talagang magkaroon ng balita pa sa kanya. Siguro, walang ginawa ang taong iyon kundi ang magpakasarap sa kung kakaninong babae. Kung ano mang buhay meron siya ngayon, wala na akong pakialam pa. Masaya na ako sa buhay ko na kasama ang mga anak ko. Hindi na din ako naghahangad pa ng panibagong pag-ibig. Nadala na ako at ayaw ko nang masaktan. Hey, tulala ka na naman. Saan ka na naman dinala ng imagination mo? Boses ni Denise ang nagpabalik sa realisasyon ko. Hindi ko maiwasang mapangiti. Hindi ko na naman namalayan ang sarili ko na nakatulala na naman pala. Ikaw talaga. Nagdi-daydreaming lang ang tao eh. Istorbo ka na naman kaagad, sagot ko sa kanya. Kaagad itong natawa. At sino naman kaya ang dahilan ng pagkatulala ng isang Trixie Sebastian de la Fuente? Pabiro nitong sagot na kaagad na nagpawala ng ngiti sa labi ko. Hindi lingid sa kaalaman ni Denise ang mga pinagdaanan ko sa buhay, kaya nag-umpisa na naman ako nitong kantyawan ngayon. Denise. Correction. Trixie Sebastian lang, nakasimangot kong sagot sa kanya. Kaagad naman itong natawa. Hindi ko naman maiwasang mapangiti. Sobrang lapit ni Denise sa akin at sa mga anak ko to the point na halos dito na ito matutulog sa unit ko kapag wala siyang pasok. Sa kabila ng mga nangyari, hindi ko akalain na magkakaroon ako ng isang tunay na kaibigan sa bansang ito. Isang kaibigan na handa akong damayan sa lahat ng oras. Sorry naman. Heist. Kung pwede nga lang na sumabay na ako sa inyo pag uwi ngayon ng Pinas gagawin ko eh. Pero alam mo na, may mga dapat pa akong asikasuhin dito bago ako umuwi ng Pilipinas. Balak ko kasing sa Pinas na magstay for good dahil kinukulit na din ako ni Mommy na palitan siya sa posisyon niya sa hospital, muling wika ni Denise sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Sigurado ako na magiging malungkot ang mga susunod na araw nito dito sa VIF. Wala na kasing mga batang mangungulit sa kanya eh. Super thankful talaga ako dahil sobrang bait nito. Never talaga akong nahirapan na alagaan ang mga bata dahil sa kanya. Isa pa, palagi din naman dumadalaw sila mama at papa sa akin na siyang labis kong ipinagpasalamat. Ayos lang Denise. Magkita na lang tayo sa Pinas. Nakangiti kong sagot sa kanya. Akmang sasagot pa sana ito nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tiningnan niya pa kung sino ang tumatawag at dali-dali nitong ibinalik sa higaan si Baby Brianna Luis at nagmamadaling nagpaalam. Sa akin nalalabas muna siya. Nasundan ko na lang siya ng tingin. Hindi na bago sa akin ang ganitong mga kilos ni Denise. May tumatawag talaga sa kanya na hindi niya nababangit sa akin kung sino. Basta kapag tumawag ang taong iyon, lagi itong dumidistansya sa akin. Hindi na din naman ako nagtangkang magtanong dahil alam kong privacy na iyon ni Denise. Mabait siyang dalaga at masaya ako sa presensya niya sa buhay namin ng mga bata.
Pagkaapak pa lang ng mga paa ko sa lupa ng bansang Pilipinas, hindi maipaliwanag na tuwa ang kaagad na nararamdaman ng puso ko. Sobrang na-miss ko ang bansang ito. Alam ko sa sarili ko na kaya ko nang harapin ang kahit na anong pagsubok nang nadumating sa aking buhay. Pinatatag ako ng mga karanasan ko pati na din ng mga anak ko. Pagkalabas pa lang namin ng airport, kaagad na sumalubong sa mga mata ko ang tarpaulin na may pa-welcome na nakasulat para sa akin. Lalong lumapad ang pagkakangiti sa labi ko nang mapansin ko na hindi lang sila mama at papa ang sundo namin, kundi pati na din sila Francine at Kuya Charles. Parang gusto ko tuloy makaramdam ng hiya kay Francine. Umalis ako ng bansa noon na hindi man lang nagpakita sa kanya at grabe ang tampo nito sa akin tuwing nagkakausap kami sa telephone. Buti na lang at tinanggap din niya ang mga paliwanag ko at nagiging maayos na ulit kami. Trixie, anak, welcome back. Narinig kong bigkas ni mama at mabilis itong naglakad pasalubong sa amin at mahigpit akong niyakap. Hindi ko naman maiwasan na maluha lalo na nang lumapit din sila papa, Kuya Charles at Francine sa amin. Pagkakalas ko sa pagkakayakap kay mama, kay Papa Ryder naman ako lumapit. Niyakap niya ako ng mahigpit habang sinasambit ang katagang welcome back, anak. Trixie, kumusta ang bayahe? Sa wakas umuwi ka din ng bansa. Narinig ko namang wika ni Francine. Nakangiti ko itong nilapitan at niyakap na din, hindi ko na din mapigilan ang tuloy-tuloy na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Sa wakas, nandito na ako. Makakasama ko na ulit ang mga mahal ko sa buhay. Pagkakalas ko sa pagkakayakap kay Francine, si Kuya Charles naman ang hinarap ko. Kuya, nakangiti kong wika sa nag-iisa kong kapatid na si Kuya Charles, habang patuloy pa rin ang aking pagluha. Kaagad ko namang naramdaman ang mahigpit na pagyakap ni Kuya sa akin. Lalo tuloy akong napaiyak sa kanyang balikat. I am sorry, Trixie. Hindi man lang kita na ipagtanggol. Hindi ko man lang nagampanan ang pagiging kuya ko para sa iyo. Wika pa nito na lalong nagpaiyak sa akin. It's okay, Kuya. Tapos na ang lahat ng iyon at masaya na ako sa buhay ko, sagot ko. Kaagad naman akong tinitingan sa mga mata nito bago seryosong nagsalita. Pangako. Hindi ko nahahayaan pa ang kahit sino nasaktan ka. Seryosong wika nito na kaagad ko namang ikinangiti kahit napatuloy pa rin sa paglandas ang luha sa aking mga mata. Napakalas lang ako sa pagkakayakap kay Kuya nang marinig ko ang iyak ng aking mga anak. Kaagad kong hinagilap ng tingin ang aking mga anak sa stroller at nagulat ako dahil karga-karga na pala sila ng mama at papa ko. Ang bigat pa naman ng dalawang bata pero parang wala lang sa kanila. Bagkus tuwang-tuwa pa sila habang kinakusap ang mga anak ko. Teka, parang ang bilis naman yata lumaki ng mga apo ko. Narinig ko pang wika ni Papa na kaagad kong ikinangiti. Da. Love po, bigkas ni Brianna Luis na kaagad na ipinanlaki ng mga mata ni Papa Ryder. Hindi niya marahil inaasahan na tatawagin din siyang dada ng kanyang apo imbes na lolo. Aba, ang galing naman ng apo ko. Of course, simula ngayong araw, palagi mo nang makakasama si dada. Tuwang-tuwa na wika ni Papa Ryder at pinupog pa nito na halik sa pisngi si Brianna Luis na noon ay patuloy lang sa paghagiki. Parang nakikinita ko na magiging spoiled itong mga anak ko sa kanila. Hindi ko tuloy maiwasan na mapangiti dahil sa tuwa. Makukulit na ang dalawa kong anak kaya ito na talaga ang time para masubok ko kung gaano kalawak ang pasensya ni Papa. Hindi biro ang mag-alaga ng mga bata, kaya lagot talaga sila. Pagkatapos ng hindi matigil-tigil na kumustahan, kaagad na kaming bumiyahe pa uwi ng mansion. Muling nakatulog sa bayahe ang mga anak ko, kaya malaya kaming nakakapag-usap sa kotse. Ngayong nandito ka na sa Pinas, ano ang plano mo, Trixie? Ipapaalam mo ba kay Dominic ang tungkol sa mga bata? Tanong ni Mama sa akin na ikinagulat ko. Hindi ko akalain na ito kaagad ang itatanong niya sa akin. Napasulyap pa ako kay Francine na noon ay seryosong nakatitig sa akin at mukhang hinihintay din ito ang kasagutan ko. Ma! Please ayaw ko munang pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito, sagot ko naman at ibinaling ang tingin sa labas ng bintana. Nasa kalagitnaan na kami ng expressway pa uwi ng bahay. Masyado akong napagod sa bayahe kaya gusto kong matulog ng matulog mamaya. Total naman marami na akong makakatulong sa pagbabantay sa mga bata. Ito na din siguro ang time ko para makapag-relax ng kahit kaunti lang. Regarding naman kay Dominic, wala na akong balak pang makialam sa buhay niya. Sa susunod na mga araw, balak kong nang mag-file ng divorce
para tuluyan na akong maging malaya sa kanya. Ilang taon din akong naghintay na si Dominic ang mag-file ng divorce namin pero walang nangyari. Mukhang wala yata itong plano kaya ngayong nandito na ako sa Pinas, ako na mismo ang kikilos para mapawalang bisa ang aming kasal. Boss, ngayong nandito na sa Pilipinas si Ma'am Trixie, ano po ang gagawin namin? Tanong sa akin ni Ricardo. Siya ang tanging saksi sa mga pinagdadaanan ko nitong mga nakaraang taon, kaya hindi na din iba ang turing ko sa kanya. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil palagi nitong sinisigurado ang kaligtasan ko sa lahat ng oras. Kaagad akong napasandal sa swivel chair habang hinihilot ko ang aking sentido. Sumasakit na kasi iyon dahil sa ilang gabing wala akong matinong tulog. Simula nang makita ko si Trixie at ang mga anak namin sa airport hindi na ako makatulog pa. Lalo yata akong inatake ng insomnia dahil tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, ang maamong mukha ni Trixie at palaging lumilitaw sa balintataw ko. Kaagad kong naidilat ang aking mga mata at tinitigan ang picture frame na nasa harap ko. Larawan iyon ni Trixie at ng kambal naming anak. Yes, sa lahat ng mga nangyari sa buhay ni Trixie, sabi niya alam na alam ko, at dahil iyon sa tulong ng half-sister ko na si Denise. Anak ni Mommy si Denise sa ibang jalaki. Kailan ko lang din ito nalaman at mabuti na lang sa unang pagkikita namin ni Denise, kaagad naming natangap sa isa't isa na magkapatid kami. Nag-iisa ko na nga lang siyang kapatid kaya wala nang dahilan pa para kainisan ko siya. Si Denise ang nagbabato sa akin ng lahat ng mga impormasyon tungkol sa mga nangyayari kay Trixie sa via. Mabuti na lang at napakiusapan ko ang half-sister kong iyon na tingnan niya si Trixie para naman mabawasan ang pag-aalala ko. Mula pagbubuntis at hanggang sa pagkapanganak ni Trixie, aware na aware ako. Ilang beses ko na din pinigilan ang sarili ko na puntahan ito sa via para muling makasama pero tuwing naiisip ko na galit pala ito sa akin, bigla akong nakakaramdam ng pagkaduwag. Mabuti na lang at nandyan palagi si Denise. Palagi itong nag-update sa akin sa lahat ng mga kaganapan sa buhay ng mag-ina ko. Mula pagkapanganak ni Trix hanggang sa pag-uwi niya dito sa Pilipinas. Inabangan ko sila sa airport noong araw ng pag-uwi nila. Gustuhin ko mang lumapit sa kanila pero dinaig ako ng takot sa puso ko. Maraming what if ang tumatakbo sa isipan ko. What if kung galit pa rin si Trixie sa akin at ipagtabuyan ako? Mukhang hindi niya na ako kailangan. Mukhang masaya na siya sa buhay niya ngayon. Alam ng Diyos kung gaano ko siya na-miss. Gusto ko sana siyang lapitan para mayakap pati na din ang mga anak namin pero baka lalo itong magalit sa akin. Hindi dapat ako dalos ng kilos lalo na at hanggang ngayon galit pa rin sa akin ang mga mahal nito sa buhay. Hayaan na lang muna natin siya. Mag-assign ka ng tao na magbabantay sa kanya kahit saan man siya magpunta. Ayaw kong mapahamak ang mag-ina ko, seryoso kong sagot kay Ricardo. Kaagad naman itong tumango at nagmamdaling lumabas ng opisina. Naiwan naman akong tulala na nakakatitig sa larawan ng mag-ina ko. Para na din akong mabaliw-baliw sa kakaisip kung ano ba ang pwede kong gawin para muling bumalik sa akin si Trixie. Nahihirapan na ako sa sitwasyon naming dalawa. Gusto ko nang mabuo ulit kami. Gusto ko na din na palagaing makasama ang mga anak namin. Nasa ganoong sitwasyon ako nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Dali-dali ko iyong sinagot nang mapansin ko na si Denise ang tumatawag. Kuya! Kumusta? Nakausap mo na ba siya? Gumawa ka na ba ng moves para magkasundo ulit kayo? Kaagad na tanong ni Denise sa kabilang linya. Baka sa boses nito ang excitement, kaya hindi ko maiwasan na mapabuntong hinga. Not yet. Ni kahit isa, wala pa akong nagawa, malungkot kong sagot. Kaagad ko namang narinig ang pagpalatak nito sa kabilang linya bago nagsalita. Ano? Well, Kuya naman, ang bagal mo naman eh. Akala ko ba matinig ka pagdating sa mga babae? Bakit kay Trixie, mukhang bahag ang buntot mo, bakas ang inis sa boses ni Denise habang sinasabi ang katagang iyon. Kaagad namang nagsalubong ang kilay ko. Kung kaharap ko lang ito, ang sarap batukan eh. Akala niya siguro ganoon lang kadali ang lahat. Sa sobrang laki ng kasalanan ko kay Trixie, hindi ko talaga alam kung paano ito lapitan. Kailan ka ba uwi ng Pinas? Best friend mo na si Trixie, di ba? Umuwi ka na kaagad at tulungan mo ako para muli ko siyang makausap, sabot ko. Ano? Hanggang dyan sa Pinas, istorbuhin mo pa rin ako. Kuya naman, fake news ba yung nababalitaan ko na matapang ka raw? Heist, hindi kita matutulungan dyan sa Pinas.
Baka pati sa akin magalit si Trixie, at ayaw niya nang ipakita sa akin ang mga cute kong pamangkin, reklamo nito sa kabilang linya. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi. Talagang inuuna pa ang sarili niyang kapakanan. Ni hindi niya man lang naisip na ilang taon akong naghintay set mag-ina ko para muli silang makasama. Hay, siguro kailangan kong magsariling sikap. Mukhang hindi ko na maasahan si Denise. Magiging abala din kasi ang kapatid kong ito pag-uwi ng Pinas. Kailangan ko talaga sigurong tumiyempo para muling makalapit kay Trixie. Hindi ko na din kasi maasahan pa si Francine dahil hanggang ngayon, galit pa rin sa akin dahil sa ginawa kong pananakit noon kay Trixie. Ma, ayos na po ako. Kaya ko na, kaagad kong sagot kay mama habang nag-aayos ako sa harap ng salamin. Ngayon ang kauna-unahan kong pagpasok sa opisina simula nang bumalik ako galing Tutuparin ko na ang pangako ko kay Papa Ryder na ako na ang hahawak sa Sebastian Logistics once na makabangon ako sa kabiguan mula sa mga kamay ni Dominic. Nag-aalala lang ako, anak. Ayos lang naman sa papa mo kung hindi muna ngayon. Kakauwi mo lang ng bansa at trabaho kaagad ang gusto mong atupagin. Pwede ka naman mag-unwind muna kasama ng mga bata. Huwag mong isipin ang kumpanya, kaya na ng papa mo iyon, sagot ni mama sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Pwede po kaming mag-unwind ng mga baby ko kahit na pumapasok ako sa opisina. Don't worry ma, ayos na talaga ako. Nahihiya na ako kay papa. Ang 1 taon na pangako ko sa kanya noon, umabot ng 3 taon dahil kailangan ko pang alagaan ang mga babis ko, nakangiti kong sagot. Ikaw talagang bata ka. Sinabi ko naman sa iyo na hayaan mo na Hindi naman nagmamdali ang papa mo, muling sagot ni papa. Nag-apply muna ako ng final retouch sa aking makeup bago isinukbit ko na ang shoulder bag sa aking balikat. Nakangiti akong lumapit kay mama at hinalikan ko ito sa pisngi. Kayo na po muna ang bahala sa mga babies ko, ma. Aalis na po ako. Kanina pa naghihintay si papa sa akin sa kotse, nakangiti kong paalam dito. Isang tipid na ngiti naman ang gumuhit sa labi ni mama bago dahan-dahan na tumango. Hey, ayaw mo talagang papigil kaya bahala ka na. Papahatiran ko kayo ng papa mo mamaya ng paborito niyong pagkain ng lunch. Ingat kayo pareho, nakangiti nitong wika sabay halik sa aking pisngi. Lalo namang lumapad ang pagkakangiti ko sa aking labi at diretsyo na akong naglakad palabas ng kwarto. Naging maayos naman ang mga una at mga sumunod na araw ko sa opisina. Kapag hindi busy, personal akong tinuturuan ni Papa Ryder sa mga trabaho sa opisina. Kapag masyado talaga itong abala, hinayaan niya akong magbasa-basa na lang muna ng mga files. Sinasama niya din ako paminsan-minsan sa mga meetings at ipinapakilala niya din ako sa lahat na ako ang magmamana sa kanyang posisyon pagdating ng panahon. Abala ako sa harap ng aking computer nang biglang may naupo sa tapat ng table ko. Dali-dali kong iniangat ang aking tingin at nagulat ako dahil ang nakangiting mukha ni Cholo ang kaagad na sumalubong sa akin. Hi! Sa wakas, umuwi ka din ng Pinas, ngiting-iti nitong wika. Kaagad naman kang napatayo at inilahad ang kamay ko sa kanya para makipag-shake hands. Tinanggap naman iyon ni Cholo at naramdaman ko pa ang pagpisil nito sa palad ko bago niya ito binitiwan. Pigil ko tuloy ang sarili ko na pagtaasan ito ng kilay. Yes, the way, kumusta ka na Trixie? Kumusta ang buhay sa VS? Parang gusto ko nang magtampo sa iyo dahil hindi ka masyadong sumasagot sa mga messages ko, masigla ang boses nitong tanong. Halata sa mukha nito ang tuwa sa muli naming pagkikita, kaya pilit ko itong inisyan. Pasensya ka na Cholo ha? Masyado kasing abala lalo na noong nakapanganak na ako, hinging paumanhin ko sa kanya. Ewan ko ba, wala talaga akong ganang makipag-usap dito pero dahil anak siya ng best friend ni Papa Ryder, wala akong choice kundi pakiharapan ito ng maayos. I understand. Siya nga pala, lunchtime na. Yayain sana kitang kumain sa labas kung ayos lang sa iyo, muling wika nito. Pasimple akong napasulyap sa orasan at eksaktong 12:00 na ng tanghali. Kaya pala nakakaramdam na ako ng gutom. Wala si Papa dahil may lunch meeting ito kay Mr. S.E. at hindi na ako isinama dahil may dadaanan pa daw ito pagkatapos. Wala na akong nagawa pa kundi ang sumama na kay Cholo para kumain ng lunch. Nakakahiya naman kung tangihan ito dahil nag-effort talaga siya na puntahan ako dito sa opisina para lang kumustahin.
Sa pinakamalapit na restaurant na din kami nagpunta para naman makabalik kaagad ako ng opisina bago mag-isa si. Marami pa kasi talaga akong dapat pag-aralan at ayaw kong magsayang ng panahon. Alam mo, sobrang saya ko talaga nang mabalitaan ko na nakabalik ka na ng bansa. Akala ko talaga isa year ka lang sa Vitis, Iyon kasi ang palaging sinasabi nila tita at tito noon tuwing kinukumusta kita sa kanila. Nakangiting muling wika ni Cholo pagkaalis ng waiter na kumuha ng aming order. Hindi ko kasi akalain na mabubuntis ako kaya biglang nagbago ang mga desisyon sa buhay. Kung hindi lang sa twins, baka natupad ang promise ko kay Papa na babalik ka agad ng bansa para pamahalaan ang Sebastian Logistics. Nakangiti ko namang sagot sa kanya. Madaldal si Cholo kaya nakakahiya naman dito kung hindi ako makikipagsabayan sa kanya. Yah, may mga baby ka na pala. Congrats! Pero alam mo, kung bibigyan mo lang ako ng chance, willing akong maging ama nila, mahina nitong sagot. Sapat lang para marinig ko iyon kaya nagtataka akong napatitig dito. Anong sabi mo? Teka lang Gino, good team mo ba ako? Seryoso kong tanong. Huwag niyang sabihin na nililigawan niya ako ngayon. Agad-agad? Ni hindi man lang siya nagtanong kung payag ako. No Trex. Hindi kita good time. Noon pa man, mahal na kita. Kaya lang noong nabalitaan ko na na-engage ka na kay Mr. Dominic de la Fuente, dumistansya ako. Nauna siyang dumating sa buhay mo, kaya pilit kitang iwinawaksi sa puso ko. Pero noong naghiwalay na kayong dalawa, gusto na talaga kitang ligawan, seryosong sagot nito habang titig na titig sa mga mata. Lalo akong nakaramdam ng pagkaasiwa sa kanya. Ibig bang sabihin nito, kaya niya ako nilalapitan dahil may gusto siya sa akin? Ayaw ko ngang pumasok sa panibagong relasyon at isa pa, wala akong naramdaman na kahit ano sa kanya. Pasimple kong binawi ang kamay ko na hawak pa rin ni Cholo. Hangat maari, ayaw kong maka-offend ng tao, lalo na sa kanya, lalo na at malapit ang pamilya niya sa mga magulang ko. Pero kung ganitong balak niya akong ligawan, baka didistansya na lang talaga ako sa kanya. Yed said, sorry kung nabigla ka sa sinabi ko, pero ayaw ko na din kasi talaga magsayang ng oras. Unang kita ko pa lang sa mga larawan mo noon, minahal na kita at ito na din siguro ang tamang pagkakataon para ligawan ka, muling bigkas nito na labis kong ikinaasiwa. Hindi pwedeng mahalin niya ako dahil pag-aari na ng ibang lalaki ang puso ko. Isa pa. Wife. Thank God, nagbalik ka na. Wala sa sariling napatayo ako nang marinig ko ang boses na iyon. Ang boses na nakatatak na yata sa isipan at sa buo kong pagkatao. Ano ang ginagawa mo dito, Mr. De La Fuente? Wala ka na bang ibang maisip na gawin sa buhay namin, kundi ang mangulo, galit na wika ni Cholo. Tumayo ito at mabilis na hinawakan sa kwelyo si Dominic kaya kaagad akong nagpanik. Cholo, ano ba bitiwan mo siya? Saway ko dito pero huli na. Mabilis nitong binigwasan si Dominic sa sikmura na siyang dahilan ng pagbagsak ni Dominic sa sahig habang namimilipit sa sakit. Para naman akong pinako sa kinatatayuan sa sobrang pagkagulat. Ngayon ko lang din napansin na walang nakabuntot sa Dominic na ito ng mga bodyguards. Ouch! Fuck! Ang sakit noon narinig kong daing nito kaya mabilis ko itong dinaluhan. Masama ko pang sinulyapan si Cholo na noon blanco ang ekspresyon ng mukha na nakatingin sa aming dalawa ni Dominic. Ano ba? Ano ba kasi ang kailangan mo? Bakit bigla-bigla ka na lang kasing sumusulpot? Galit kong bigkas kay Dominic. Hindi ko na napigilan pa ang pag-aalala na nararamdaman ng puso ko. Parang ako ang nasasaktan habang nakikitang nahihirapan ngayon si Dominic. Lintik na puso ito. Napakarupok. Nangako na nga ako sa sarili ko na hindi na ako magiging marupok pero heto na naman ako. Kaunting bigwas lang kay Dominic nagpapanik na kaagad ako. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitiis eh. Ikaw pa rin ang Trexie na asawa ko kaya wala kang right na makipag-date kung kani-kanino lang, nakangiti nitong sagot sabay hawak sa aking kamay. Kaagad naman akong pumiksi sabay tayo at hinarap ko si Cholo na noon ay kita ang galit sa mga nakatitig kay Dominic. Ano ba ang ginawa mo? Bakit kailangan mo pa siyang saktan? Tanong ko kay Cholo. Malamlam ang mga matang tumitig ito sa akin bago pilit nang umiti. Sa aming dalawa, siya pa rin ba ang mas kakampihan mo? Baka nakalimutan mo na siya ang dahilan ng paghihirap mo Trex, wika nito. Kaagad naman akong natameme. Ano ang karapatan niya para sabihin sa akin ang katagang iyon?
Dinaluhan ko si Dominic dahil sinaktan niya. Ano ang mali doon? Cholo, I think hindi na matutuloy ang lunch na ito. Aalis na ako, malamig kong sagot sa kanya. Kaagad kong napansin ang pagpapanik ng hitsura nito sabay hawak sa braso ko, pero pasimple akong pumiksi. Bakit ba ang hilig niyang manghawak? Hindi ko pa siya pinapayagan na manligaw sa akin tapos ganito na siya kung umasta. How much more kung maging kami na? Isipin ko pa lang ang tungkol sa bagay na ito, katakot-takot na pagtutol na ang nararamdaman ng puso ko. Hindi ko yata kayang makipagrelasyon sa iba gayong may nagmamay-ari na ng puso ko. Trex, sorry. Bugso ng damdamin. Nakalimutan mo na ba palagi niya akong sinasaktan noon? Gumanti lang ako kaya please, huwag ka nang magalit sa akin please Trex. Sagot nito kasabay ng malakas na pagdaing ni Dominic na parang nasasaktan sa sobrang pagkataranta ko, muli ko itong dinaluhan. Hawak-hawak nito ang tiyan na tinamaan ng kamao ni Cholo kanina, kaya kaagad ko itong hinaplos. Bakit ba kasi sugod ka ng sugod? Heist? Masakit pa rin ba? Tanong ko. Sunod-sunod naman ang pagtango nito na parang nasasaktan talaga. Nasaan ba kasi ang mga alipores mo? Gigil kong tanong sa kanya. Kung nakabuntot sana ang mga alipores niya sa kanya, hindi sana ito masasaktan. Trex, ano ba hayaan mo siya? Nagdadrama lang ang gagong iyan dahil imposibleng masasaktan siya ng ganyan sa isang bigwas lang. Angal naman ni Cholo at hinawakan pa ako nito sa braso at pilit na pinapatayo. Ano ba? Kung wala kang maitulong, umalis ka na nga, singhal ko kay Cholo sabay piksi. Napakapakialamero. Siya na nga itong nanakit kay Dominic tapos sasabihin niya na nagdadrama lang. Gago ba siya? Hanggang ngayon ba, siya pa rin Trex? Sinaktan ka na niya noon. Sana naman magising ka sa katotohanan na hindi siya ang lalaking para sa iyo, sagot ni Cholo. Ramdam ko sa boses niya ang matinding panggigil pero pinilit kong huwag na lang pansinin, bagkos inalalayan ko na lang si Dominic na makatayo para mayalis na sa lugar na ito at madala sa hospital. Isipin mo na kung ano ang gusto mong isipin Cholo, sagot ko sa kanya at inalalayan ko na si Dominic na maglakad palabas ng restaurant. Medyo mabigat ito dahil nakasampay ang isang braso niya sa balikat ko samantalang nakapulupot naman ang braso ko sa baiwang niya para alalayan itong maglakad. Napuruhan talaga siguro siya sa bigwas ni Cholo dahil hanggang ngayon namimilipit pa rin siya sa sakit. Nasaan ang kotse mo? Tanong ko pa kay Dominic pagkalabas namin ng restaurant. Itinuro nito ang isang kotse na nakaparada sa hindi kalayuan sa amin kung saan napansin kong nakatayo ang kanyang mga alipores at busy sa kani-kanilang mga hawak na cellphone. Mga walang kwentang bodyguards. Muntik nang mapahamak ang amo nila tapos nandito lang pala sila sa labas at busy sa kani-kanilang mga cellphone. Ang sarap pagsasampalin. Habang palapit kami ng palapit sa kotse ni Dominic, saka naman nagsipag, lingunan sa amin ang kanyang mga tauhan. Kanya-kanya silang tago ng kanilang mga hawak na cellphone at parang walang nangyari na lumapit sa amin. Boss, ano po ang nangyari? Nasaktan po ba kayo? Kaagad na tanong ng isa sa kanila. Kung hindi ako nagkakamali, ito iyong kanang kamay ni Dominic. Ang sarap sanang bulyawan. Nagtatanong pa kung nasaktan ang amo nila, gayong obvious naman sa sitwasyon ngayon ni Dominic na nasaktan talaga ito. A little bit. Open the car, sagot naman ni Dominic na feeling ko nakaakbay na sa akin. Nawala na kasi ang bigat nito kaya kaagad ko na din tinagal ang braso ko sa baiwang nito para sana lumayo dito pero nagulat na lang ako nang bigla niya akong buhatin at sa pilitang ipasok sa nakabukas ng pintuan ng kotse. Ano ba? Dominic, wala akong balak na sumama sa iyo. Bitawan mo nga ako, impit kong wika dito at pilit na nagpupumigla sa kanya pero mas malakas siya sa akin. Napagtagumpayan niya na pa rin akong ipasok sa loob ng kotse na walang kahirap-hirap. Hindi ko tuloy mapigilan ang kaagad na magduda. Hindi ba at nasaktan siya kanina sa suntok ni Cholo? Bakit nagawa niya ngayong puwersahin akong maipasok sa loob ng kotse? Niluluko ba ako ng Dominic na ito? Isa lang bang patibong ang lahat? Heist! Ito na nga ang sinasabi ko eh. Basta na lang akong naisama ni Dominic nang walang kahirap-hirap. Kaagad niya akong napaniwala sa kaunting drama niya. Kanya-kanyang sakay naman ang mga tauhan ni Dominic sa kanilang service vehicle. Samantalang galit ko naman na binalingan ng tingin si Dominic na noon ay prenteng nakaupo na sa tabi ko. Ibaba mo ako. Hindi ako sasama sa iyo,
galit ko pang wika pero wala akong nakitang reaksyon sa mukha ni Dominic. Seryoso lang itong nakatitig sa harap ng sasakyan habang nakakunot ang kanyang noo. Kumusta ka na? Kumusta ang mga bata? Tanong nito na kaagad na nagpanganga sa akin. Sa 3 taon na wala akong balita sa kanya, umaasa ako na kinalimutan niya na din ako. Ano ba ang mga pinagsasabi mo? Kailan ka pa nagkaanak sa akin? Walang gana kong sagot sa kanya. Kaagad itong napatitig sa akin at matiim akong tinitigan. Pilit ko namang binaliwala ang titig na iyon at ibinaling ko na lang ang tingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Hanggang ngayon pa ba maglulukuhan pa rin tayo, Trex? 3 taon kitang hinayaan na lumayo sa akin pero sana naman sa pagkakataon na ito, magampanan mo ulit ang pagiging asawa mo, sagot nito na kaagad na ikinataas ng aking kilay. Asawa? Kailan mo pa ako last na itinuring na asawa? Hindi na kita kailangan pa sa buhay ko, kaya huwag ka nang umasa pa, Dom. Masaya na ako sa kung anumang meron ako ngayon, kaya pwede ba huwag mo na akong guluhin pa? Diretsahan kong sagot sa kanya. Uy, dahil ba hindi mo na ako mahal? May iba ka na bang napupusuan? Tanong nito. Muli kong naibaling ang tingin sa kanya at kita ko ang lungkot na nakaguhit sa mga mata nito. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Wala ka na doon. Ano man ang gawin ko sa buhay ko, huwag mo nang pakialaman pa dahil hindi na din kita pakikialaman pa, sagot ko sa kanya. Diyan ka nagkamali. Hindi pwedeng hindi kita pakikialaman dahil kasal tayo. Mag-asawa tayo at nangako tayo sa harap ng dambana na magsasama sa hirap at ginhawa, sagot nito na kaagad naman ikinataas ng aking kilay. Ang lakas ng loob niyang sabihin sa akin na magsasama kami sa hirap at ginhawa gayong sa relasyon namin, ako lang ang naghirap habang nagpakakasasa siya iba't ibang mga babae. Sorry sa mga nangyari. Wala akong ibang hangad ngayon kundi ang maging maayos ulit tayo, maya-maya ay wika nito. Kaagad naman akong umiling. Wala nang dapat pang ayusin dahil matagal nang nawala ang tiwala ko sa iyo. Sirang-sira na ang pamilya natin kaya tumigil ka na, malamig kong sagot sa kanya. Hindi naman ito nakaimik hanggang sa naramdaman ko na tinatahak na namin ang daan pa uwi ng mansion. Nagtataka naman akong napasulyap kay Dominic. Ang inasahan ko, dadalhin niya ako sa ibang lugar pero ihahatid niya lang pala ako dito sa mansion. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya at hindi nakaligtas sa paningin ko ang lungkot na nakaguhit sa mga mata nito. Bakit feeling ko ang laki na ng ipinagbago niya? Hindi na siya ang dating Dominic na mainitin ang ulo at nagagawa kung ano ang maisip gawin. Hinayaan niya din na saktan siya ni Cholo kanina gayong hindi naman sana ito nawawala ng bodyguards kahit saan man magpunta. Ano ang nangyari kay Dominic sa mga taong nasa malayo ako? Sana bigyan mo ako ng chance na makita sila. Ako pa rin ang ama kaya may karapatan akong mahawakan sila, muling wika nito na ikinagulat ko. Hindi ko naman malaman kung ano ang gagawin ko. Kaya niya ba ako hinatid dito sa mansion dahil sa mga bata? Pagbibigyan ko ba siya sa hiling niya sa kabila ng mga nangyari sa amin? Hindi ko alam, naguguluhan ako.